Balita na hindi napansin. Noong Disyembre 22, inilikas si Pangulong Donald Trump sa bunker ng kanyang tirahan sa Mar-a-Lago. Lahat ng ito ay dahil sa pagdeklara ng emergency incident. Habang pinagpapasyahan sa Florida ang kapalaran ng usapang pangkapayapaan sa Ukraine, nabasag ang airspace sa taas ng ulo ng Pangulo ng Estados Unidos. Nagpadala ang North American Aerospace Defense Command ng F-16 at Canadian Forces, 18 jets para harapin ang hindi kilalang eroplano na pumasok sa ipinagbabawal na zona. Agad dinala ng Secret Service si Donald Trump sa isang espesyal na bunker. May bakas ng eroplano sa himpapawid, halata ang pagkataranta sa lupa at nagsusulputan ang mga teorya ng sabwatan sa social media. At dito na nagsimula ang lahat sa social media. Nagtanong ang mga tao kung ano ba talaga ito. Ito ba ay isang tangkang pag-atake, babala mula sa Kremlin, o simpleng katangahan lang ng isang piloto na aksidenteng napadpad sa teritoryo ng Mar-a-Lago? Kaya naman, hindi naman talaga kailangang magpalipad agad ng mga fighter jet. Ngayon, tatalakayin natin ang insidenteng ito, bawat segundo. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng episode sa YouTube. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa description ng video. Doon kami naglalathala ng mga balitang natatanggap namin. Balikan natin ngayon ang kronolohiya ng mga pangyayaring iniulat ng media. Noong Disyembre 22 bandang alas 11 ng umaga, na-detect ng radar ng sibilyang abyasyon at militar ang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid na papunta sa tirahan ni Donald Trump sa Mar-a-Lago. Paalala lang, kapag ang presidente ng Estados Unidos ay nasa Florida, ipinapatupad ang temporary flight restriction sa lugar na iyon, ibig sabihin ay pansamantalang ipinagbabawal ang mga paglipad. Isa itong invisible dome na may radius na 30 milya na kahit lamok ay di makakapasok ng walang espesyal na pahintulot. Siyempre, lalo na ang eroplano. Pero may isang hindi pa natutukoy na eroplano na pumasok sa zone po na ito at tumigil sa pagsagot sa mga taga-kontrol. Ibig sabihin, pinatay ang radyo, kaya nagulat lahat. Anong klaseng eroplano yon? Sa oras na iyon sa command center ng NORAD na siyang namumuno sa depensa sa himpapawid at kalawakan, agad silang nagsignal ng pulang alarma. Ayon sa protocol, agad pinaalis ang mga naka-standby na fighter jets para mangharang. Agad lumipad sa himpapawid ang mga Amerikanong F-16 at mga Canadian Forces, 18 na nagpapatrol sa sektor na ito bilang bahagi ng pinagsamang sistema ng air defense. Inutusan ang mga piloto na gamitin ang booster para marating agad ang target at lumipad sa pinakamataas na bilis. Dito sa Florida nagsimula ang gulo dahil tuwing lumilipat sa supersonic ang fighter jet, may naririnig na pagsabog. Sa social media may mga nagsabing, "Uy, parang pambobomba na ito." Ganito ang nangyayari sa ibabaw ng tirahan ni Donald Trump. Malinaw na may dahilan si Trump para kabahan. Sa Miami, katatapos lang ng negosasyon sa mga Ruso na hindi naman natapos ayon sa lahat ng gusto ng mga Ruso sa Dagat Caribbean. Diba? Binablokade ng United States Navy ang Venezuela. Nagbabala ang Israel na posibleng ginagamit ng Iran ang pagpapanggap na naghihirap upang maghanda ng bagong missile attack laban sa Israel. May isang di kilalang eroplano na lumipad papunta sa tirahan ni Trump, kaya agad kumilos ang Secret Service ayon sa protocol. Inilayo si Trump papunta sa isang ligtas na silid sa mga bubong. Ayon sa ulat, naglagay sila ng portable Stinger anti-aircraft system sa Mar-a-Lago. Oo, ginagamit din yan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ganoon ka-alerto ang atmosfera. Isang maling hakbang lang, babagsak agad ang eroplano. Pero bakit nga ba naganap ang insidente? Hindi lang ito simpleng pagkakamali ng piloto. Dahil sa geopolitika, walang mga aksidenteng nangyayari. O kung meron man, hindi nila gusto ang mga iyon. Ganito na lang, tingnan natin ang konteksto. Napag-usapan na natin sa mga nakaraang episode na naging mahirap ang negosasyon sa Miami, ang mga pag-uusap tungkol sa digmaan ng Rusya laban sa Ukraina. Si J.D. Vance ay nagsasalita tungkol sa tagumpay, pero ang totoo, tungkol ito sa deadlock ng negosasyon. Hinihingi ng Rusya ang Donbas, habang si Trump ay abala naman sa operasyon sa paligid ng Venezuela. Sa sandaling ito, sinusubok ang tibay ng seguridad ng presidente ng Estados Unidos. Ayon sa Columbia Broadcasting System News, ang paglipad sa ipinagbabawal na zona ay klasikong paraan para subukan ang bilis ng reaksyon ng depensang panghimpapawid. Sino ang maaaring gumawa nito? Tanong ng Columbia Broadcasting System News. Unang bersyon, isang tanga sa himpapawid. Kadalasan, mga pribadong piloto ng Cessna
ang nakakalimot magbukas ng radyo o tumingin sa mapa. Ikalawang bersyon, provokasyon ito. Tandaan ninyo kung paano lumipad noon ang mga lobo ng China sa Amerika. Ang pagpapalipad ng eroplano sa temporary flight restriction zone ay para ipakitang hindi ligtas si Trump. Parang, alam mo yun, hindi ka ligtas kahit sa sarili mong tirahan. Dahil sa lahat ng mga provokasyon gamit ang mga drone at eroplano sa Europa, syempre, gumagawa na ng mga teorya ang mga konspirador na baka ito ay mensahe mula sa mga naaping diktador na sina Vladimir Putin at Nicolas Maduro na sinusubukan ngayong gipitin ni Trump. Sabay. Pinakanakakatakot dito ang mismong proseso ng pagharang. Paano ito nangyayari? Lumapit ang fighter jet sa lumalabag, saka kinawayan ng piloto ng F-16 ang mga pakpak na tila sinasabing, sumunod ka! Kapag di tumutugon ang lumalabag, nagpapakawala ng heat flare ang military jet sa harap ng civilian eroplano. Ito na ang huling babala, susunod na ay pagpapaputok para pabagsakin. Noong Disyembre 22 nag-intercept ang F-16 pero naging maayos ang lahat. Sa huli, isinulat ng NORAD ang sumusunod na sipi. Ngayong umaga, ang mga F-16 ng NORAD ay nag-intercept ng isang eroplano na pumasok sa ipinagbabawal na himpapawid sa ibabaw ng Palm Beach. Maayos na naresolba ang sitwasyon. Bago ang bawat paglipad, siguraduhing suriin at bantayan ang mga umiiral na flight zones doon. Ang huling pakiusap ay nagpapahiwatig na ito ay maaaring sibilyang eroplano. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nakaapekto sa pakiramdam ng seguridad ni Donald Trump. Naaalala natin ang taong 2024 ang tangkang pag-atake kay Butler na tinamaan ng bala ang tainga, pati na rin ang insidente sa golf club. At alam ni Trump na siya ay tinutugis ng Iran, mga radikal na nag-iisa at iba pa. At ngayon si Trump ay magiging, alam mo, mas paranoid at mas mahigpit pa. Interesante na ngayon na ang mga insider ng politika ay nagsusulat na. Galit na galit si Trump, hinihingi niya ang sagot. Paano nakalapit nang hindi napansin ang eroplano? At dito may isang kawili-wiling sandali. Kung mapapatunayan na may kinalaman, kahit hindi direkta, ang mga banyagang ahensya ng intelihensya sa paglipad na iyon, o kung gagamitin ito bilang dahilan para mag-isip ng ganoon, magiging hindi proporsyonal ang reaksyon ng Washington. At malaya na si Trump na kumilos ayon sa tingin niyang nararapat. Tungkol sa Canada ito, may isa pang kawili-wiling detalye dito na madalas di napapansin. Sa pagharang, lumahok ang mga Canadian Forces, 18. Paalala, iisa lang ang depensa ng Estados Unidos at Canada na tinatawag na NORAD. Agad naglabas ng pahayag si Trudeau, ang punong ministro na may komplikadong relasyon kay Trump tungkol sa pakikipagpartner. At alam mo, ito ay isang nakakatuwang ironya ng tadhana. Nagbanta si Trump na aakuin ang Canada at nagsimula ng digmaang pangkalakalan. Pero sa kalaunan, mga Canadian fighter jets pa rin ang nagprotekta sa seguridad niya. Ano ang naging katapusan ng insidenteng ito? Sa kabutihang palad, ayon sa ulat, pribadong eroplano lang ang lumabag at napilitang maglanding sa malapit na paliparan. Iniimbestigahan ng FBI ang piloto at posibleng simpleng kapabayaan lang ito. Gayunpaman, maaaring ipakita nitong ginagamit ang ganitong insidente para takutin ang Amerika, gaya ng ginagawa ng Rusya sa Europa gamit ang drone at eroplano. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging interesante o kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.